para sa mga Mormons or the Church of Jesus Christ for the Latter-day Saints na ang founder ay si Joseph Smith Jr. na itinatag sa New York, USA. Ito ang masasabi ko sa inyo. Bakit kayo gumagawa ng ibang libro? Mayroon na tayong Holy Bible, Old and New Testament. Bakit gumagawa pa kayo ng The Book of Mormon? Hindi na kailangan yan. Bawal yan sa Biblia. Mismo si Kristo ang nagsabi niyan, kang John the Apostle, na bawal kang magdagdag at magkuha o bawasan yung Biblia na ating hinahawakan. Yung hinahawakan natin ngayon worldwide, that is the Holy Bible compiled by the Catholic Church. Bakit gumawa pa kayo? Kayo ang matamaan dyan sa Revelation chapter 22 verse 18 hanggang 19. Dinagdagan nyo ang Biblia. Sabihin nyo pa na may ibang gawa si Kristo, nagawa si Kristo na hindi nakasulat sa Biblia. Wag na. Oo nga, sinabi niya yun. Pero hindi siya nag-utos na magdagdag kayo o dagdagan nyo ng libro. Kaya nga nagbibigay siya ng babala dyan sa Revelation chapter 22 verse 18 hanggang 19. Bawal na yan. Hindi na kailangan yan. Ikis yan. Magbago na kayo kapatid, mga Mormons yan. Naghihirap pa kayo sa pagpapalaganap. Mali si Joseph Smith. Mali ang aral na ibinigay niya. Mayroon pa siyang polygamy. Kaya nga pinatay siya noong 1844 dahil sa advocacy niya na polygamy. Na ang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng maraming babae. Wow! Ikis yan. Wala yan. Busted yan. Magbago na kayo mga Mormons. Para sa mga Pentecostal at ibang mga born again, tungkol sa baptism, sabi nyo, magbautismo kayo sa edad na 18 years old. Yung iba naman 12 years old. Ano ba talaga? Ano ba yung doktrina ninyo? Saan ba tayo maniniwala dyan? Halimbawa, kung ang bata ay na matay sa sakit 15 years old o 10 years old, hindi siya maliligtas. Dahil sabi ninyo, hindi maliligtas kung hindi mapagbautismuhan. Walang tamang aral yan mga kapatid. Umalis na kayo dyan sa mga paniniwala nyo. Sinusunod daw ninyo ang aral ng bautismo sa Biblia. Tama ba yung bautismo ninyo na hahawakan dito tapos iganon? Malumos ng inyong mga anak, mga pastor. Pouring and immersion is acceptable for baptism. Pero yung ginagawa ninyo, nahahawakan sa ilog tapos iganon, malulunod yan mga kapatid. Mayroon pa kayong uri ng pagbautismo kung saan-saan. Sa baril, sa ilog na may marumi, kung saan-saan na lang kayo magbautismo. Yung iba nasa swimming pool. Kahit na malinis pa yung tubig na yan, basta hindi kayo inuutusan galing sa Biblia, walang nagpapadala sa inyo, walang nagpapadala ng mga apostoli sa inyo, kahit isa sa inyo, your baptism is not acceptable to God. Beware, mga kapatid. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo 1914 na itinatag ni Felix Manalo Isagon ay umamin sa kanilang pasugo 1965, page 41. Catholic Church alone can trace back its origin to the apostles. Open your mind and your hearts, mga brothers and sisters. Come back now to the Holy Catholic Church. Mas paniniwalaan ko pa si Saint Valentine na isang bishop na naging martir dahil sa pagpakamatay niya laban sa mga paganong government of Rome na pinamahalaan ni Claudius II. Pinapahalagahan niya ang pagmamahal, lalo na dyan sa mga mag-asawa at nagmamahalan. Mas nauna pa siyang nag-exist dito sa mundo base sa history kaysa sa inyo mga sulpot na protestante, at nauna pa nga siya sa mga Muslim. Kami ay nagrespeto sa kanya.
Hindi bilang Diyos, kundi bilang aming santo. Hindi kayo naniniwala sa mga santo. Kami naniniwala dahil nakasulat yun sa Biblia. Ang bait-bait ninyo, no? Pero walang isa kahit naging santo sa inyo. Sa mga nagmamahalan dyan, Happy Valentine's Day! God bless! Walang sinasabi sa Biblia na bawal gumawa ng mga sacred images. Ang bawal sa Biblia, ang ipinagbawal ay kung magtayo ka ng simbahan, magtayo ka ng sarili mong paniniwala. Bawal ang pagkakabahagi sa Biblia. Kaya kung ikaw ay napabilang sa mga simbahan na itinayo lang ng tao, mag-isip-isip ka na kung itinayo sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe, pero hindi nagmula sa Jerusalem kung saan si Kristo ang nagtayo, ikaw ay kabilang sa mga piki. Kahit na ikaw ang pinakamabait sa buong mundo, but your spirit is questionable. Ingat po kayo. Para sa lahat ng mga Katoliko, mahal na mahal ko kayo. I will continue to defend our faith. I will die for you. Swerte kayo dahil nasa tunay na iglesia kayo na itinayo ni Kristo, who is our high priest, sat down at the right hand of the majesty on high. Ang Bible alone is a false doctrine. Wala kang mababasa na Bible alone sa Biblia, litra por litra. Ang Bible alone nag-exist lang yan noong 15th century. Or Sola Escritura, na ang author ay si Martin Luther, na isang bishop ng Roman Catholic Church na humiwalay at tumiwalag at nagtayo ng sariling simbahan o paniniwala. Masisira ka kung maniniwala ka ng Bible alone. Alam mo kung bakit? Dahil ang word na Bible, nag-exist lang yan late na. Ang word na New Testament ay nag-exist lang yan late na. At ang Biblia ay nakompile at nakanonize noong 4th century na. Kaya matibay ang simbahan kung sino ang nag-preserve niyan. There is one holy Catholic and Apostolic Church. God bless! Challenge ko sa inyo lahat mga protestante. Kailangan ko ang inyong practical na sagot, sincere at may ebidensya. Sabi ng Wisdom of Solomon na nag-utos ang Diyos na gumawa tayo ng mga talaan sa panahon o kalendaryo. Ngayon, tanong ko sa inyo, may kalendaryo ba kayo? Kung may kalendaryo kayo, ipakita nyo. Kung mali ang kalendaryo ng Katoliko, magawa kayo para susundin namin. Gawin nyo na ngayon. Challenge ko sa inyo. Kung mali ang sa Katolikong kalendaryo, i-dispute nyo. Sige na. Ilabas ninyo ang lahat ng mga magagaling ninyo. Gumawa kayo ng kalendaryo. Sige nga. Bible Scholar na ang unang 5:20, hindi po si Jesus, kundi ang Ama. Okay, ang sagot ko, walang sinabi dyan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan mo sa pagkakaistan ko sa akong ikapabarong na paksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God. Letra po letra. Sabi po dito, iba po yung Diyos kay Jesus. Mali po ang inyong konklusyon. Ano po tanong? Ang tanong, ano masasabi mo? Kinukontra ka ng Bible commentary ng... Okay, sasagot ako? Oh, wala akong tutol dyan sapagkat wala namang sinabi niya na si Kristo ay hindi Diyos. Ay, hindi po. Doon sa Okay, bakit? Dahil sa Catechism mismo ng simbahang Katoliko at sa Biblia na binasa ko, letra por letra na ang ating paksang natindigan na si Kristo ay Diyos, the Father is God, and the Son is God. Next question. Hindi ko po tinatanong kung ano ang doktrina ayon sa Catechism. Tinatanong ko po, yung itinindig niya, particular sa Tito 2:13, na ang sabi niya, ang darating si Jesus na Diyos. Eh sabi ng Bible commentary, hindi sa Diyos doon.
Iba yung Diyos kay Jesus Christ. Ang laki-laki oh. Hindi mo binasa ang Bible commentary ng Katoliko. Ano, moderator? Yung tanong ko, kontra ka. Ay, ito. Hayagan, Jared, ano masasabi mo? Nabasa mo ba ito o hindi? Moderator, ang nabasa ko ito. Sapagkat ito ang nilatag ko. Dali. Pero wala akong tutol sa Bible. Salita mo na. Moderator, sumasagot ako. Wala akong tutol sa Bible commentary dahil wala naman dyan sinabi na si Kristo ay hindi. Okay,